Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time I'm going to talk about JR0 versus Dopey from Flip Top. I-like muna natin yung video na to at ito nga para requested ni John Cena at saka ni May at Ray Rascal. Maraming salamat guys sa mga nandito pa rin at nagre-request. Marami palang mga request din galing sa mga sa mga luma, yung mga sa ibang mga laban. Ganun pa man guys, priority ko lang to kasi bago to 3 days ago. At maraming salamat guys sa mga dito pa rin nakatambay at sumusubaybay pa rin, nanonood pa rin. Kung meron pa kayong time, i-like nyo lang yung video, i-share ninyo guys. Huwag nyo kalimutang i-share palagi. Mag-comment kayo para masuggest yung video natin at huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys kasi nakakatulong yun tapos nakakadagdag yun ng suporta sa atin. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Kung bago ka lang rito, huwag niyo kalimutan yun guys, mag-subscribe, mag-like, mag-share at ganun pa man mag-comment kayo. Ito nga pala, bigay ko lang pala yung pedigree ko bago tayo mag-start. Pasensya na kayo kung marami akong ginagawa. Marami talagang mga request. Gagawin ko yun ngayon bago ako pumasok. At ganun pa man, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. Gawin natin to JR0 versus Dopey. Let's get it. Tapusin nyo guys yung video. Yo! Break it! Dopey! Masyado ako JR0. overwhelmed. Gustong gusto kong ipakita sa lahat. Hindi ko kailangan gumamit ng ibang pangalan para umangat sa laban na to. Okay. Dopey ako eh. Si Dopey hindi ko kasi malaman kung ano yung style niya. Minsan kasi nagseryoso siya, minsan nag-speed drop siya, minsan nagpapatawa siya. Tapos yun, biglang random lang yung mga style niya. So, parang ito yung magandang time na si Dopey yung kalaban para mag-experiment ako ng ibang style. JR0, Wow. ikaw ang walang bilang na malinis kung tinarbaho. So dito sa nila rito. So ang gustong sabihin dito ni Dopey, parang may gusto siyang patunayan sa pagbabalik niya, parang ganun. Na excited na siya makatungtong ulit, gusto niya ipakita yung gusto niya magpasikat ngayong araw na to. Gusto niya ipakita yung energy na nandun siya, na parang buhay pa siya, ganun. Gusto niya lang ipakita, ang pakiramdam ko sa sinasabi ni Dopey, parang gusto niya ipakita sa lahat na nandito pa rin ako, buhay pa rin ako, nagbabalik ako. Tapos kay JR0 naman, ang gusto niyang ipakita dito yung parang hindi to laban para sa akin. Pakiramdam ko hindi ako makipaglaban ngayon. Pakiramdam ko magpa-practice ako ng panibagong estilo. Ganun yung sinasabi ni JR0. So parang ginagawa niya, yung sinabi niya, pag-eksperimentohan niya lang si Dopey, mag-experiment lang siya ng linya. So parang ang nilalabas, meron siyang tinitesting. So para sa kanya, hindi niya ito nakikita as laban. So parang sa kanya, bonus lang si Dopey. Tingnan natin guys. Masakit na, sorry guys pero parang yun lang yung gusto sabihin ni JR0. Pakinggan natin. Sana ako si JR0 at asahan yung mananalo ko. Yeah! Saan niya mananalo? Okay. Yeah! Pakus ganay, let's go! Flip Top, Pakus Ganay 7, nandito ngayon sa The Dome, NCCC Mall, Davao City. Sumobra tao na isang si Flip Top mag-iay para sa parte natin laban. Shout out, tanig mo. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dyan, lahat ng Davao Hip Hop, lahat ng mga solidong Flip Top mula sa pinakaunang event namin dito, lahat ng mga bumiyahe galing palabas ng Davao City, at lahat ng represent collab na tumutulong si Lipeto, God Bars, lahat ng mga balutoy pa dyan. Sa kanan ko, Davao City International Criminal represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Dopey. Shoutout muna. Shoutout ako, Murder Capital Clothing of Duty, Kara Ingani of Psychopathic Sargao. At sa kaliwa naman, Davao City represent din para sa inyo. Galing naman sa international tour. Magigay tayo lahat para kay JR. 3 digits, Donggala Records, Armas, siyempre Murder Capital. Let's go! Kanina, ang tagal mo eh.
Ikaw nga. Nanalo ng coin toss si JR0. Pili yung mauna. Si Dopey. Tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin. Unang banat. Dopey. Check! Masa daw. Flip top game! Ohio, JR0 ng 6 digits. Alam mo bang tinalo ko na si 6 sa larong 6 digits? Okay. Wala daw akong basbas. Alam ko sasabihin ito. Kilala mo to? George Javier. 3 tao lang binasbasan ito. Francis M., Andrew E., ang pangatlo'y nasa harap mo. Gaano ba kalalim ang hukay na hinuhukay mo? Baka kapag pinagtapat ang kanta natin, Guys, alam niyo na, pag usapang hip-hop, George Xavier, hindi naman, nag-start, pero, ano lang, nagbukas lang ng pinto. Yun. Kasi iba talaga yung nagbigay talaga ng, ng isinabuhay talaga, yung bagay na yun. Kaya, mas maganda guys, kung i-research ninyo yung sarili ninyong history. May sariling history ang Pilipinas sa hip-hop ninyo, at saka meron kami sariling history dito sa Amerika. Tuloy natin guys. baka mas malalim pa ang hukay ko. Kaya umupo ka sa upuan at tatagain patay at duguan. Agnas na baho mo'y tatabunan ko ng durian. Ganyan ang taga Davao. Malinis magtrabaho. Napawisik si Enigma. Yawa kayo! Okay? Oo! Nang libre ka na. Ba't ang angas mo naman? Nilibre mo sa akin eh, quick sa daan. Panay ang tour mo pero hindi ka pa rin nakaipon. Puro ka sapatos, damit, shabu, bars! Joke lang yun. Okay. Bars, joke lang yun. Alam mo, walang may gusto sa'yo, lalo sa kabats mo. Hanapin mo ang tunay na Kevin na tatalo sa'yo. Huwag si Kuya Kebs kasi kameraman yan dito. Ay, musaba ba? Kuya Kebs, cameraman, the mighty miscellaneous yan. Bobo ka talaga, wala kang alam sa history ng mga yan. Mag-aral ka, aralin mo buong hip-hop sa Pinas. At wag na wag mo kung tawaging anak ni Batas. Ako mismit ng bara, Eminem ang puta. Wag mong sabihin hindi ko yan kaya, si Dopey to, master sa panggagaya. Ano sa baba? Isipin mo, wala kang laban sa akin dito. Tanginang to, dunggalo, pero wala pa rin plano. Ano bang plano mo dito? Pakusganay? Iisip mo dito eh, ang liit ng yung lagay. Daming kumatawa. Ikaw sobrang seryoso. Kalaban ko, macho, pero hindi gwapito. Ang laki ng Pakaramdam ko, nag-freestyle na lang dito si Dopey, medyo nawala siya rito, sa part na, mula dito sa part nito. Isipin mo, wala kang laban sa akin dito. Yan. Siguro nawala na siya dyan, nakalimutan nyo din niya. Kasi, meron kasi siyang expression dito. Ang puta, wag mong sabihin hindi ko yan kaya, si Dopey to, master sa panggagaya. Ano sa baba? Isipin mo, wala kang laban sa akin dito. Tanginang to, Kasi, may mga tao kasi, bigyan ko lang kayo ng idea. Isa lang to sa mga sample, pero may matututunan din kayo kahit paano. Hindi palagi, pero nangyayari. Pag ang tao tumitingin sa baba, tumingin sila sa baba habang meron silang kausap o nagsasalita sila o meron silang kaargumento, hinahanap nila yung pakiramdam nila, yung nararamdaman nila. Pag ang tao naman tumingin sa taas, slight sa kanan, slight sa kaliwa, hinahanap nila kung ano yung tumatakbo sa isip nila. So dito sa point na to, nakikita ko na parang hinahanap ni Dopey yung linya niya, hinahanap niya kung ano yung parang hinahanap niya sa words na gusto niyang sabihin para makonect siya doon sa linya na sinulat niya. So, pakiramdam ko nawala siya rito. Huwag niyo akong i-quote doon guys pero parang nawala siya. Kasi nakikita ko yung signal na kinakapahan niya kung nasaan yung sinulat niya. pero wala pa rin plano. Ano bang plano mo dito? Pakusganay? Iisip mo dito eh, ang liit ng yung lagay. Daming kumatawa.
Ikaw sobrang seryoso. Kalaban ko, macho, pero hindi gwapito. Ang laki ng panga. Siguradong bonjing tong tanga. Ano bang gagawin mo? Tatambling? Iniisip mo nag-costume ako. Nagkamali ka! Nakinig kasi sa chismis ni Ran at ni Gimbo itong hayop na to. Sinabi ko kay Ran na magko-costume ako. Naniniwala naman ang bobong to. Dupi ang kalaban mo. Oo, malakas ka. Malakas ka kasi naging dunggalo ka lang, pero mahirap ang utak mo. Gago ka. Time. I feel bad for Dopey kasi alam ko excited siya. Gusto niyang ipakita yung pagbabalik niya na makakita siya, makalib siya na. Sa tingin ko, ang purpose ni Dopey ngayong laban na to, makapagbigay siya ng impression. Makaiwan siya ng something. Kaya lang, hindi lang sa kanya pumabor dahil kulang yung preparasyon niya, hindi siya nakapagsulat ng maayos. Usually, yung mga linya na nilalagay niya rito, more on, parang gusto niya magpatawa pero hindi lang ganun nagkiklik kasi out of context kasi. Out of context. Hindi ka kasi pwede basta-basta magbanggit ng tao, magbanggit ng linya. Out of context pag walang structure. Dahil doon parang ka nagpatugtog ng gitara na broken chords tas hindi maintindihan. So, ba't naintindihan ko yung ginawa ni Dopey, na-appreciate ko pa rin yung effort niya. Pakinggan natin si JR0, guys. Yo! Yo, yo, yo! What up, my enigma? It's been a while. From Cali, New York, Baltimore, Vegas, and Hawaii. And it's why I'm flying home from this motherfucker shit. Ay, putang ina, nasa Pilipinas na pala ako. Kaya bago ko simulan tong first round, shoutout muna kay G-Clown. Kaya putang ina mo, sobrang liit. Anemic ka na kagad kapag may sugat kang dumugo. Sa sobrang liit, kaya mo magsintas ng sapatos nang hindi yumuyuko. Tangina! Pare, grabe to. Kasi ganito, sa sobra niyang liit, kapag nakaiihi ka sa bahay nila, kailangan magtabi-tabi po. Tangina! Sobra mong liit, nangiengkanto ka. Hindi ka hybrid pag sinabi kong kalahating tao ka. Tangina, sampalin kita dito eh. Putang ina, wala kang pat. Ang ganda rin nun, sabi, hindi ka hybrid pag sinabi kong kalahating tao ka. Kalahating tao, ibig sabihin, maliit ka kasi parang to be considered man, kailangan meron kang distinct na height. Kasi di ba pag 4'11 ka lang, 3'1, parang ang bata mo pa. Pero pag nakita nila na magpas ka sa 5'1, 5'2, 5'3, nagiging manly ka. So parang kalahating tao ka lang, hindi ka tumaas doon sa height na requirements. Diba? Kaya nga pa, to be able to ride this ride, kailangan meron kang makuha na height. Yung mga roller coaster, kailangan kasi may height kasi yun, may height requirements. Other than that, pag sinabi kasing hybrid, pinagsama, dalawang klase ng elemento o species. So pag sinabing hindi ka hybrid, pag sinabi kong kalahating tao, ibig sabihin, wag kang tumingin na para kang kalahating tao, kalahating alimo na pag sinabi kong kalahating tao ka, hindi. Literal yun, kalahating tao ka, punggok ka. Maganda yun. Ay, kung umaray ka pa! Pag nagka-cancer tong kalahating tao, stage 2 pa lang, patay na siya. Tangina! Kalahati! Di ba ako nakatodo? 50% lang ang bigay, yan ay hating kapatid. Pagka 50-50 yan lagay. Bars, puro bars ang ginagawa ni JR0. Yung routine ng pagkaagawa niya ng rhyme scheme niya, kalahating tao. Kalahati, hindi pa ako todo, di ba? Mula sa kalahati, siya sa kalahating tao to the kalahati ang lagay, kalahati lang yung porsyento. Lahat nandoon sa kalahati, yung schema ng literatura niya, yung structure ng verse niya, nandoon ng kalahati, konti, siguro nasa 15% pa lang yung ginagamit niyang verse, pero lahat nun may topic na maganda na kaagad. Yung tema nasa words na kalahati, kung paano niya deny verse, minodified yung salitang kalahati lang, half, kalahati. Ang dami niyang ginawang topic sa salitang kalahati. Napakatalinong paggawa ng pagkatha ng verse at saka ng punchline. Napakaganda. Utin kay gamay. Kay 50-50 lang lagay. Tangina.
Ang pakiramdam ko naman kay JR0, marami siyang masyadong energy na hindi niya mailagay kung saan niya dapat ilagay yun. Hindi niya alam kung paano i-execute yung makabagong estilo. Siguro, pagkatapos ng laban na to, mas ma-execute niya ng maayos. Kasi ngayon hinahanap niya pa yung yung part na kung saan niya i-deliver ng maayos yun. Magandang bagay yun kasi parang pakiramdam ko dito, nag-step, parang nasa liwanag si JR0 tapos tumapak siya sa dilim tapos kinakapa niya pa yung tamang daanan. So, malaking bagay itong ginagawa na JR0 kasi hindi naman lahat ng MC o rapper kayang gumawa ng ganun eh. Parang tumalon sa balon kahit hindi nila alam yung dapat nilang gawin. Pero dito, tumalon si JR0, pinakawalan niya yung 100% niya o 100% na pwersa niya tapos sinusubukan niya kontrolin dito sa lugar na to. Parang naging ano tawag dito eh, parang ginawa niya yung lugar na to bilang isang parang isang yung kilakamis, ano tawag dun? Sorry guys, parang sanctuary niya. Kumbaga sa Dragon Ball, yung silid ng kaluluwa at panahon. Kumbaga, ilalabas niya yung 100% na makabagong estilo, ilalabas niya rito. Pero, dun niya susubukan niya kontrolin yun para at the end of the day, pagkatapos niyang ng laban, meron siyang ma-review. Makita niya yung mga mali niya, makita niya ang dapat niyang i-improve. Napakatalinong pag-deliver. Alam niya mananalo siya, and at the same time, alam niya na win-win kasi mananalo na siya, tapos mananalo pa siya kasi habang pinapanood to ni JR0, makikita niya yung mga flaws niya, makikita niya dapat niyang i-improve, makikita niya yung mga bagay na dapat niya pang hasain, o linya na dapat pwede niya pang Tuloy natin. Tangina! Yung mga crowd dito, siguro, hopefully mag-react sila according to. Yo! Kalahati ka ng lengthwise. Mas maliit ka pa kay M-Site at Milk Rice ng 10 times. Manglalait lang ako dito, yan ang aking pakay. At kung natutuwa kayo, aba, maliit na bagay. Tangina! Hoy! Putot! Lahat ng angles niya tungkol sa maliit pero iba't ibang disenyo ng liit eh. Kasi ang topic niya sa buong first round niya, tinitira niya yung height ni Dopey. Pero hindi lang basta height ang tinitira niya. Lahat ng modelo, 'di ba? Ng salitang maliit nilalagay niya. Kalahati, small, maliit, 'di ba? Parang gano'n, napakalaking bagay nung paano kasi karamihan kasi ng mga tao, nagmumukhang redundant yung punchline nila kasi palagi sinasabi nila maliit ka lang, panda ka lang, maliit ka lang, panda ka lang. Pero dito hindi, gumamit siya ng iba't ibang klase ng terminolohiya sa salitang maliit na yon. Tapos paano niya in-structure yun, kaya masarap pa rin pakinggan. Kahit pare-pareho ng style ng pag-atake, yung buong linya niya. Pero dahil napaka-diverse yung ginamit ng mga na salita, nagmumukha siyang unique. Tuloy natin. Bansot! Punggok! Unano! Pandak! Panot! Tangina mo, pangot! Bondat! Tangina! Nawang murag ulok! Ramdam na ni Dopey dito. Ramdam niya na hindi niya matatapatan yung enerhiya ni JR0. Nakita ko na sa mukha niya yung para siyang, alam niya yung pakiramdam ng parang tao na napahiya. Ganun na yung mukha ni Dopey ngayon. Tuloy natin. Pa! Kada punches! Guys, huwag niyo akong i-quote na kasi syempre, trabaho ko din talaga to na meron kasi tinatawag na micro-expression, guys. I-search niyo na lang para matuto din kayo kahit papaano. Tuloy natin. May haymaker na kasunod! Pinuntirya ko yung appearance, visual at lirikalan. Pinakita ko lang sa inyo paano ko makipag-pisikalan. Kaya ano? Tingnan yung itsura, buta nakakapikon. Mukhang exotic bully. Maliit, makulit na deform. Tangin na malaking ulo tapos pango yung ilong. Mukhang matapang lang tingnan kaya paano makikipagbasagan tong di makabasag pinggan. Ano? Ako, sobrang agresibo. Pag lumalapa yung tapang nasa dugo Argentino. Di mo alam yun kasi... Bars! Lumalapa, tumatapang, nasa dugo, meron kasing aso, ang tawag sa aso na yun, yung Dogo Argentino, na isa sa pinaka mabangis na uri ng aso. Yung Dogo Argentino kasi isang uri ng breed ng ng aso. Kaya yun. At saka dito parang
na-culture shock yung mga tao sa estilo na binibigay ni JR0. Normal kasi na ginagawa yung delivery na ganito lang malinis eh. Pero dahil lang sumisigaw sa JR0, yung intensity, nakakapag-stun ng crowd. Hindi nila alam kung kailangan ba nilang mag-react sa sinasabi ni JR0 o kailangan nilang mag-react sa intensity na binibigyan ni JR0. So ngayon, yung moralidad ng tao na nahati, hindi nila alam kung anong gagawin nila. So hopefully magkaroon ng mabigat na punchline talagang mabigat na punchline si JR0 para ma-break the ice. Yan. Yan yung tawag mo sa German Shepherd, bobo. Eto ba yung anak ni Batas? Puta! Yung moong na yun, yung tatay, mas mukha kang anak ni Badang kay Dong Abay. Yung... Masyado malapit yung mic. Tangina! Si Batas yung tatay, Sir Kes, masyado malapit yung mic. Tuloy natin. Abay! Parang inamin mo na rin na pokpok ang iyong nanay! Ayoko sana mandamay, pero sa akin katay ito! Total, wala ka na rin namang silbi dito sa liga at sa hanay nyo! Magretiro ka na lang din na parang tatay mo! Sa liga, ikay higit 10 taon, pero kahera mo rito magtatapos ngayon, ika nga ni Kuya! 10 years ka na sa rap game! O sige, pwede na yun! Sa UAE ka naman makukulong, kaya okay, sold na ako doon! Tangina! Ano? Diba? Kung si Batas ay Panginoon daw, tapos ginagaya neto nagbabato. Wow. I feel bad for Dopey, man. Di na makakabawi si Dopey. Na-stun na siya dito eh. Na-awkward na siya. Kahit yung mga tao, yung mga crowd na-awkward na sa laban eh. Nakita na nila yung difference ng intensity, stage presence. It's too much. Hindi kayang i-handle ng crowd yung intensity na binigay ni JR0. Kasi kung meron kayong kalugar tapos parang nababalahura lang ng hindi ninyo kalugar, nakakastan yun eh. Parang kasi ako nilalagay ko yung sarili ko sa sapatos ni Dopey ngayon at sa mga nanonood, parang nakaka-awkward. Kasi parang pakiramdam ko, parang minamassacre ni JR0 si Dopey, tas walang laban si Dopey. Kasi makita mo yung may feelings kasi. May feelings. Parang nakakailang lang panoorin na, I'm sorry Dopey, pero mismatch. Lines, bars, stage presence, technicalities. Tsaka yung intensity, ang taas ng level ng binigay ni JR0. I mean, hindi ko alam paano. I'm pretty sure sa second round, magsisigaw-sigaw na rin dito si Dopey o gusto niyang taasan yung intensity. Pero hindi siya makakahabol. Awkward na yung crowd. Na-awkward na rin ako sa ni Dopey. It's too much. Masyadong parang sinabay mo si Pacquiao sa baguhang boxingero. Mahirap. Medyo nakakailang na panoorin, but let's just do it. Kasi pag normal na fans lang ang manonood nito, especially mga matagal nang nanonood ng Flip Top o hindi man, parang maboboard sila. Kasi nakikita nila kung hindi nila mahanap, hindi nila ma-separate yung feelings kung paano nila ilalagay yun. Yung awkwardness na yun. So yung awkward na nakikita, na-feel nila, pakiramdam nila boring. Pero in reality, hindi nila mahati na parang shit. Overpowered sobra si Dopey ng intensity ni JR0 na parang ang awkward na. Kaya I feel bad for Dopey dito. Pero big props pa rin. I'm pretty sure panalo na rito JR0, landslide na to. Yung first round niyang magbibigay ng stamp ng mark na parang Dopey, you're done. Parang ganun. Play natin. For the Nakuha niyo ba yung punto? Nabasag sa akin itong peking imahe ng Diyos na para bang ribulto at yung Dong Abay, exotic bully, tsaka yung imahe ng Diyos, hangal na ba ako kung winalangya ko tong banal na aso at iba-ibag daw kita! Laki nun. Rebulto, banal, bully.
Nag-create pa siya ng rhyme scheme na maganda ron, tapos ginamit niya pang punchline yung bagay na yun. Yung lahat ng it's too much. Yun, tsura ni Dopey. Nag-iisip na siya sa kalagayan niya. Nire-reminisce niya yung mga sinulat niya, sabi ni Dopey, yung mga sinulat ko, walang laban sa sinulat niyan. JR0, hopefully, nagbigay pa ako ng maraming oras. Dito yung time na makita ng isang rapper na kailangan pala talaga ng mag-work hard, magbigay ng oras, maglaan ng oras para sa mga bara nila. Sana mag-silbing lesson yan para kay Dopey na sa susunod, pag alam niyo magpe-perform kayo, kasi hindi mabubura guys eh. Pag magpe-perform kayo, buong itayanin yung ninyo, yung moralidad ninyo diyan kasi pag natalo kayo, mahihiya talaga kayo. Kaya kailangan talagang pagtuunan ng pansin, bigyan niyo talaga ng passion yung ginagawa ninyo. Yung passion kasi sumasabay yun sa pagmamahal eh. Pag mahal niyo yung isang bagay, may passion doon. Yung passion, yung action. Passionate kayo sa ginagawa ninyo. Tuloy natin. Aslas! I-body bag daw kita! Yan ang ikan ng mga tao! Pero di na kailangan ng body bag! Kasya ka sa sako! Di na daw kailangan ng body bag, kasya ka sa sako kasi kalahati ka lang. Yan yung pinakabuong punchline doon. Tuloy natin. Ribat! Ribat daw, ribat. Dapat yung mic nasa gilid lang, merong stand, tas gano'n, no, para tagahawak ng para hindi na hinahawakan yung mic. Kasi kaya naman eh, basta maganda yung performance, kaya naman ma-pick up ng ng microphone lahat ng ingay. Tuloy natin. Sabi niya, yung tatay kong si Batas nagretiro. Hoy, nag-abroad yun para sa future ko. Kumusta naman, Bonjeng? Yan, nag-hype pa rin sila kasi parang gusto nang i-cheer yung manok nila eh. Ang manok kasi nila si Dopey talaga eh. It's just good. Tuloy natin. Balita ko, nagsasabo ka na daw. Alam ba yan ng kuya mo? Kasi alam mo, balita na yan sa buong kartel ko. Napakagaling mong magsinungaling na magaling kang rapper. Di marunong mag-freestyle, magaling pa yung anak kong kinder. Oo, totoo. Magaling tong tatlo. Pero pagdating sa on-the-spot freestyle, tablado tong mga to. Kaya paano mo kung matatalo sa totoong buhay? Ako'y nasa listahan ng death row sa Dubai. Survivor at hindi namatay. Sa local scene, wala ka masyadong tagahanga. Basic na Pinoy ka lang at natagpo ang tanga. Sabi ng mga kilala ko, huwag na daw ako mag-speak ng Bisaya. So what we gonna do now? Enigma, can I speak in English? Don't be so delusional. I'm gonna hit and loop your girl to anal. Fake multiplical lyricist, you have a brain dysfunctional. Hindi ko naintindihan yun. Pero alam kong masakit at lap trick. May English is coming! Tignan mo kung gaano ka kalupit. I'm not finished while spitting this English. Watch, press. I'm gonna keep you up if this battle is in the English conference! Kalahati pa lang ng round to at ramdam mo aking battle upgrade. Wala nang kaba-kaba rito. 2 beses na akong na-drag by bus raid! Dalawang beses na ako na-drag by bus raid. Hindi ka naman talaga taga-Davao eh. Pero welcome pa rin. Sana'y mamuhay ka ng maayos at umamin ka na kay girlfriend. Alam niya ba na nagsasabo ka? Huwag na nating ibalik, baka magtanong siya. Iskibin na Pini, barak nini. Huwag na huwag mong idadaan to sa Eminem Multis para manalo. Hayop ka! Lakasan mo lang yung Ricardo mo, yun lang. Okay na! It's not all about the taste. Walang pili sa music ang judges. Si Baka sa akin if I can't handle my stresses. Limitado na joke lang to. Kasi ayaw ko rin magseryoso. Gusto mo ng totoo. Hintayin mo ang susunod na round ko. Si Sak at si Six, ako ang naglista at naglagay. Talawakan crew ang dahilan kung bakit may pakusganay. Sagutin mo to sa maestro. Kung nagkamali ako ang naglagay sa inyo ni Sixth Street dito! Okay. Yan ang maganda yung mga client, may malagi mga taong ganun, parang ako naglista sa inyo, Guys, if it's fate, mangyayari yun. Regardless kung hindi ka man nang maglagay, merong isang tao maglalagay.
Nabigay lang sa yung pagkakataon na ikaw maglagay. Pero other than that, di man ikaw maglagay, meron pa rin mga tao. Kasi kaya tingnan ninyo, meron mga tao na nilalapitan ng mga successful dati, pero tinanggihan sila. Meron mga tao na nilapitan, tapos nilista sila, tapos naging successful. May mga tao na nagre-regret bakit hindi sila kinausap, hindi sila nilapitan, bakit hindi sila nalungan. May mga ganun eh. Kasi pag faith nila yan, guys, mangyayari. Promise. Tuloy natin. Yo, yo, yo! Meron ding faith na parang pinapasikat sila para bumagsak lang. Eh. Meron ding faith na talagang pinapahirapan sila para umangat lang din eh, guys. Sinasabi ko palagi pag sinabing faith, kapalaran nila talaga. Tuloy natin. Game! Yo, tinanggap ko yung battle kahit alam kong bano yung kalaban. Real talk, malapit na kasi birthday namin ni Enigma, sakto yung TF panghandaan. Sir, okay na yung 50. Sumobra ka pa yata. Binigyan mo ako ng senior citizen na may height pang bata. Tangina, tanda-tanda mo na. Sumasali ka pa, ha? Wala ka bang sustansyang natuton ng sanginuyamot nilunon? Benjamin Button, tumanda ang paurong. Tanginan to. Ha? Pinagtapat kami ni Enigma di dahil meron siyang tira. Wala nang choice eh. Nangingilag sa akin si Kukuda at Krega. Tangina, anong dopi-dopi? Abo ka sa akin pagkatapos sumindi. Kung sa UAE nakaligtas ka sa bitay sa mga bara o hindi. Tangina! Parehas kaming lumabas ng Pinas. Ang kaso, ako walang kaso. Tangina to. Diba? Sa Amerika, ako napasama sa concert, nagbakasyon, nagpasaya ng mga tao. Eto sa UAE, taga-Tsupana ng Arabo. Ako, malayang sumindi pagkat legal dun sa Amerika. Facts. Ikaw sa UAE, tang-ina mo, nahuli ka. Shabu pa. Tang-ina, di mo na dapat Nahuli siya, ginawa. putang Di mo ina. ba binulgar? Ito'y labanan ng dirham sa dolyar. International. Yan, ibibida mo. Baka sampalin kita ng multiple US visa ko. Tang-ina, pero seryoso. Hindi ba't kabanas? Dapat kulong na to doon sa labas ng Pinas ang kaso. Yung hustisya yata marahas. Yung dopey bumalik, lumabas nung wala ng batas. Double entendre. Wala na kasing batas eh. Hindi na yata lumalaban si batas eh. Tuloy na. Isa kang binheng di tumubo. Isa kang binheng di tumubo pagka tinipid sa pagdidilig. Nakakalbo daw yung problemado. Ba't eto panot na di naman nag-iisip? Di ka na nag-iisip. Sinakto pa sa swag. Walang iya ka. Ang wak mo na mag-rap, nag-dos-por-dos pa kayo ni Snap. Ano yan? Double ang tandra. Tangina! Kilala niyo pa to si Dopey? Siya ay skater, cosplayer, rapper, tattoo artist, batas wannabe, alien. Tangina, ang dami mong gusto nakalilito. Gusto lang sana kitang ipakilala kaso parang di mo kilala yung sarili mo. Tangina, jack of all trades. Ang dami niyang gustong gawin, ang dami niyang gustong marating, pero sa dami nun, hindi ka magaling. Kaya, kahit insulto sa akin, pinapili ako ni Enigma. Dosage o ikaw. Kaso si Dosage medyo boring daw, kaya ito'y exhibition ko na lang with a solid crowd. Ako'y naka-all-in now. Malawil Dasovich, si Bakang Beach na nagko-cosplay, Alodia Gosin Piao. Shit. Yo! Shoutout kay Will. Di ba ex niya si Alodia? Si Alodia, nag-break lang sila, naghanap na kagad ng lalaki. Tapos yung lalaki naman, tinake advantage yung loneliness ni Alodia. Pinakasalan kagad si Alodia naman dahil sa loneliness. I mean, tinanggap niya na lang yung kasal. Wala. Ganon talaga eh. Minsan may mga taong ganon talaga eh. Parang hindi sila makatiis ng mag-isa. Si Will may pinagdadaanan yun guys eh. Meron siyang galit siya sa sarili niya, galit siya sa mundo, pero tinake niya, hinarap niya lahat. Si Will Dasovich. I'm very proud of that guy. Tapos tinignan niya yung mga tao na talagang willing na magstay sa kanya, mga ganun. Hindi siya binibigyan ng drama. Meron kasi mga tao na pag nahihirapan, parang dinadagdagan pa nila ng drama eh. Ang dami rin talagang mga isyong ganyan. Pero shoutout pa rin kay Will at saka kay Alodia. Kasi si Alodia kasi sikat siya bilang cosplayer eh.
May mga babae kasi ang bilis sumikat niyan, at ang nagpapasikat sa kanila yung mga simp, mga lalaking simp. Pag sinabing simp, yung mga lalaki na nagre-rely na lang sa mga NPC, mga tao na mga babae na lagi nagla-livestream o sikat. Parang pag nabigyan sila ng attention, natutuwa na sila, na-inlove na sila, tapos wina-worship nila yung babae na yun. Nilalagay nila sa pedestal. Mga tao na walang social life. Yan. Hirap na hirap sila makakuha ng pag-ibig nila. Babae na gusto nilang kaya nagre-rely na lang sila sa mga, nag-live si ganito. Kaya makikita mo, ano ba yung mga uso ngayon, mga app? Bigo, Popo, yung mga Live Me, mga ganyan, di ba? Those apps are for women. Nagla-live sila doon, tapos makita mo yung mga lalaki, bigay ng gift, di sila nakakaawa rin, pero di sila naawa sa sarili nila. Parang, pinapayaman nila yung babae. Tinatanggal, syempre yung babae, lumalaki din yung, nila, di ba, yung ego nila. At dahil doon, parang, yumayaman sila sa tulong ng mga lalaking simp, di ba? Medyo nakakahiya rin, pero, that's life, Yan ang human natin instinct natin. Tuloy natin, guys. Knock out na tong maldita Barbina! Kailangan na... Sorry guys, kung nagkakwento ako guys, alam ko naman medyo minsan nawawala ako sa kasi gusto ko lang malaman ninyo na hindi lang basta rap ang pinag-uusapan natin, but life. Hindi lang ako basta nagre-react din ako sa mundo. Ito lang yung topic natin. Tuloy natin. Yo! Knock out na tong maldita Barbina! Kailangan na ang kanan, kaliwa lang ni Tank Davis ang partida. Patatamaan tagiliran tsak si Ryan Garcia! Wow! Bars din yun kasi kaliwat kanan, isang hook lang si Ryan Garcia kasi bagsak siya Pag pinanood niyo yung laban ni Tank Davis at saka ni Ryan Garcia, very confident na matatalo niya daw si Tank, pero knockout siya. Liver shot. Panoorin niyo guys. Bars yun. Magandang reference yun and at the same time kumukonek. Yo, check, ribat. Sabi niya, may multiple visa daw to. Gago, si Dopey, American citizen to! Totoo. Yo, check! Buong mundo, what's up? Ako lang ang international criminal ng flip top. Bukod sa mga nangyari sa akin noon, blessed na ako masyado ngayon. Kahit anong alam ko na hindi ako nagpapalit ng balat. Nakulong na nga, natumba pa, kaya nga pera ko'y naging sapat. Kaya sagad, ginamit ko lahat aking abilidad. Dunggalo ka nga, pero sa buhay, di ka pa rin umuunlad. Partida, nasunugan pa, pero lumalaban. Salamat na naman, Enigma, binigyan mo ko ng level 0 na kalaban. Kaya hindi ako mahihirapan. Kaya anong rhyme scheme bang ibabato mo sa akin? Baka yung mga bato-bato mo, kaya kong higupin. Baba na to ng mga lumang ako, alam ko. Subukan mo nga punahin na makabagong ako. Tignan natin kung hindi maghiwalay ang zero sa pinagdidikitan nito. Baka mamutlay ang TF mo sa kita ng negosyo ko. Nahulog man sa patibong, pero tignan mo, umaahaw na kakagitnang daliri to. Akala mo, magaling to. Pero wala. Walang sinabi sa akin tong bakla. Hanap. Naghahanap si Dopey ng crowd reaction sa mga sinasabi niya, pero tuloy natin. Hanapin mo ang tunay na ikaw. Huwag mong hanapin yung tunay na dilaw. Napakaberde mo pa. Hindi mo pa nasubukang makulong. Ikaw nga makulong kung kaya mo ba doon? Hindi mo kaya kasi hindi mo makaya mabuhay mag-isa. Kaya kong mabuhay na mag-isa maski wala ko'y kwarta. Pakaramdam ko, nag-freestyle na naman dito si Dopey. Tuloy natin. Papobrihay lang tang duha, pero okay na yon. Wala akong pake kung anong mangyayari ngayon. Kasi susubukan ko pa rin umahon hanggang malunod to sa aking kahapon. Makabagong Dopey ang kalaban mo. Hindi mo ko pwedeng kakayanin. Hindi mo ko pwedeng kakainin. Gago ka. Tsokolate ang balat mo. Umuwi ka sa inyo, tulungan yung mama mo na naghuhugas ng plato.
Ayaw mo katawa ba? Kaya JR0, ito ang final stopover mo. Ito na ang finale, farewell at huling battle mo. Mga bago itinapon, mga luma ibabalik ni Arik. Pinatago niya lang kami para safe sa COVID pandemic. Okay. Mabuhay daw ang niresist mo sa Pinas. Mas masarap pang mag-left field kaysa gumamit ng mga lirikong gas-gas. Mga lab rap mo, putang inang yan! Pakidelete niya sa YouTube app, puro lab rap, napakabulok mong mag-hip-hop. Magpalusot ka man namang palusot, wala akong pake kasi ako ang batas ngayon. Maraming sikreto sa akin si Flaubert na hindi ko pwedeng ilabas, kaya lumuluhod sa akin ang kampyon! Lalim-laliman lang sumulat to, pero hindi magiging magkalibel ang sulat mo sa makakaliwa ang level ko. Lagi mong tatandaan na may mga halimaw pa na nagtatago ng sidilim. Hindi kayo ang underground scene nga na, aso. Sarap mong palunukin ng bitsin. Bakit? Kumpirmado ba lahat ng pinagsasabi mo? Di mo ko kilala, bumabase ka lang sa mga battle ko. Walang kisig ang katinig mong bitbit. Di nakakabog ng dibdib. Napakadaba mo pat singkit. Zero lamig mo, di mo kaya mag-overheat. Panaginip mo na Imlin at may pangambang darating. Tutuklasin pa rin ang totoo, ang kalawakan crew kung bakit ganon kami kalalim. Metapor ang gamit mo, napakababa pa ng antas. Ikunin mo ang iyong armas, isang pukpuk lang yan sa maso ng batas. Malakas ka lang tignan kasi nakadikit ka kay Siksi. Ako'y mga ngasong badyaw, ikaw lang ang tinatanggal ko na sisi. Oo, tama ang pinagsasabi ng tropa mo. Ikaw ang walang bilang na malinis kung tinarbaho. Ulit. Oo, inutusan lang ako ng tropa mo. Kung sa Bisaya pa, ikaw akong limdong gitrabaho. Time! Yo! JR0 versus... Sayang si Dopey. I mean, I'm very still proud kasi may effort siya guys eh. Or niya sana husgahan guys si Dopey pero may effort naman siyang binigay. Bigyan ko siya ng ng C para sa effort. Lugi. No, si. Parang nilaban mo yung motor ni Batman sa Rusi. Sorry, agad syugi. Pagkat yung ulo parang bola. Oh, si. Pagkapugot biglang Kobe. Tangina. Davao Legends dito OG. Kahit i-google nyo. No history. Parang nakaing. Cogni. To kombi. Nasyon ni. Shernan at Mastafit. Sobrang corny. Ang laswa mo panoorin mag-rap, Mami Oni. Tangina, gusto mo tequila? Hindi, paluin ko na lang ng bote ng Carlo Rossi tong pusi. Tangina, datihan na sa laro to si Lodi, kaso yung galawan newbie. Ganun talaga pag sa laro, newbie. Tanginan to, sa mga tunay wala ang class. Replika ng Louis Vuitton at Gucci. Kautak ni Nuki, addict version ni Lumi. Oopsie, baka isipin mong tinugma ko lang lahat yon sa Raymond Escorzon. Dopey, tangina! Yo! Parehas kaming may pangit na standing. Pero ikaw tong nangangatog. Wala kang chance ang manalo sa akin kahit baka mag-choke. Bakit mo pa tinanggap ang kanyang alok na 5 babawan, hindi mo arok, hindi mo abot, nakulagot, sabog-sabog, pag nakarinig kayo ng alabog. Tibukin ang puso niya pagkat sobrang takot, ako ay love. Buwan lumalapa, di na kailangan magpaagot. Tinugba ko na lahat yung nahanga sa kanyang pangalan para malaman kung sino masabi ng tunay na dope. Tangina! Wow. Kabil... Ang dami ng mga sinabi niya doon, guys. Ang ma-appreciate niya yung lyrical doon na nilagay ni JR0. Nagpakita siya ng skills doon, yung lyrical ability niya, paano niya sinulat. Yung fluidness ng linya niya, yung pagkaka-connect ng mga syllables, tapos ang gandang ano yun guys, gandang behavior yan na mag-showcase ka kahit paano ng skills mo, and at the same time makita mo rin yung comparison ng paano niya ine-elevate yung lines to another lines. Ilang to sa group, bakit mo pa tinanggap ang kanyang alok na 5 babawan, hindi mo arok, hindi mo abot, nakulagot, sabog-sabog, pag nakarinig kayo ng alabog. Tibukin ang puso niya pagkat sobrang takot, ako ay love. Buwan lumalapa, di na kailangan magpaagot. Sobrang takot, ako ay lobo, na lumalaban lobo, ako ay di na kailangan magpakagot. Sabi niya, isa siyang wolf, hindi na kailangan magpakagot. Wolf na nga siya, hindi na kailangan magpakagot. Tinugba ko na lahat yung nahanga sa kanyang pangalan para malaman kung sino masabi ng tunay na dope. Tangina. Kabilang to. Guys, ang salitang dope, nakuha yan sa salitang dopamine. Tuloy natin guys. Grupong speech.
Walang movement, walang tracks, walang gigs. Puta, siya, di bale. Speech yung grupo, tapos walang mga sinabi. Kapilang din to sa Kalawakan crew. Tangina, sa Mindanao, pinaka-weirdong pangkat. Nabuo lang naman yung Kalawakan. Kaya ngayon, tignan niyo yung crowd guys. Wala na sila dyan eh. Kasi pakaramdam nila parang aminado na sila na kay JR0 ng ano eh. Na parang na-awkward na lang sila sa lagay ni Dopey. Parang hirap na rin mag-react guys. Kasi pag ganyan, parang nakikita mo na lang si Dopey, parang hindi ka, wala ka ng intensyon na marinig pa si JR0. Gusto mo na lang ibigay yung ano mo, yung simpatya mo kay Dopey. Parang habang nanonood ka na lang, tinignan mo na, parang nakikita ka na lang ng live massacre. I'm sorry Dopey pero wala ako tinitignan ko na lang yung ano eh. Tignan niyo tong taon to eh. Sabi na pa nararamdaman ngayon ni Dopey. Kahit ito nakadingin na rin kay Dopey. Ay, I feel bad, man. I feel bad. Kasi, ito yung mga, may makita kang laban na ganyan eh. Parang, nakatingin ka lang sa kalaban mo habang minamassacre siya, man. Hindi ka na makapag-react kay Zero na gusto mo na lang magbigay ng sympathy na parang, shit, man. Ang layo, bibigyan tayo ng ganito ni Dopey, tapos biglang may ganito siya. Shit, ang layo na, mga ganun. Parang wala, ang hirap, diba? Kalawakan crew sapagkat kayo yung mga sumali sa uprising tapos di natanggap, mga panggap. Sir. Pero ganun pa man, bilib naman si Enigma sa inyong art, Brad. Kaso ako hindi. Hawak sa magkabilang binte, sabay hampas sa pader, yun na rin na magsisilbing cup, yun na rin magsisilbing canvas. Pagka-splat ng dugo, pituka, isa ka ng ganap na abstract. Kalawakan crew! Kalawakan! Puta! Katangahan naman! Sakitin mo mag-isip, kalawakan ba yan? Kakinan to, ginagamit ko lang yung kalawakan para magtunog marunong. Pero sa totoong kalawakan, kakarampot langan yung dunong. Kakinan to, kalawakan crew, diba? Dati sa underground kayo nakikisikse, kaso di rin nag-click. Tapos ngayon sa kalawakan, sumususo, sumisiksik. Pinagnanasaan. Ultimo yung Milky Way inyong ginagatasan. Takina, super alien lyrics. Pinalakad ko ang mga buwan ng mabuki ng ina. Super alien lyrics, tapos mali-mali yung mga sulat. Mali-mali yung niligaw-ligaw. Ang ibig sabihin, mali-mali. Sabi nito niya, pinalakad ko mga putang ina. Sinabi ni JR0 nito. Diba? Dati sa underground kayo nakikisiksik, kaso di rin nag-click. Tapos ngayon, sa kalawakan, sumususo, sumisiksik, pinagnanasaan. Ultimo yung Milky Way inyong ginagatasan. Takina, super alien lyrics. Pinalakad ko ang mga buwan ng mabuki ng ina. Super alien lyrics, tapos mali-mali yung mga sulat. Mali-mali yung nililigaw-ligaw. Ang ibig sabihin, Alien nga, kaya mali-mali sulat. Yung mga alien nga daw sila kaya mali-mali sulat. Ikaw naman, JR0. Ibang level ng insult yung ginawa ni JR0 nila. Sabi niya, alien lyrics, eh, hindi ka maintindihan. Malamang alien. JR0, mapanglait si JR0. binabaybay. Walang ibig sabihin. Walang magandang mali yung mga Wala. Sorry JR0. Wala mapanlait si JR0. Tari namin. sulat. Mali-mali yung nililigaw-ligaw. Ang ibig sabihin, mali-mali, binabaybay. Walang ibig sabihin. Walang magandang sinabi. Walang mga tong, walang mga saysay. Ina! Kalawakan crew! Ano yan? Ha? Guardian of the Galaxy? So bali si Dosage, si Drax, kaso Bonjing. Tapos si Snub naman yung Star-Lord, kaso Falling. Tapos si Gamora, si Groot. Basta ikaw yung Raccoon! Ikaw yung Raccoon na walang buhok! Support ng racket, hindi pumutok! Tangina! bars. Damay-damay na pati grupo! Pangkalahatan! Pasabog ko, supernova! Wasak buong kalawakan! Damn! Bars! Pasabog ko, supernova. Ang ganda ng rhyme scheme niya doon mula sa alien. Ang ganda ng mula, pag binaybay ninyo, usapang baybay, sabi, shoutout Jersen. Pag binaybay ninyo, sinasabi niya, kasi tinitira niya yung rhyme scheme niya nasa salitang kalawakan eh.
Kalawakan, lawak. Yung ano natin, yung universe natin, yung outside natin. Yung sa labas ng ano natin, mundo natin. Kalawakan daw ang sinasabi niya. At the same time, yung meaning nun, kalawakan din ng pag-iisip. Yung basta malawak na pag-iisip. And at the same time, sinasabi niya, kinompare niya yung kalawakan sa pagiging alien nila. Dahil nga sa kalawakan na yun, may mga different species daw, mga alien daw. Sa mga alien, di kayo makapagsalita, mga ganyan-ganyan. And at the same time, pag banggit niya ng alien na yun, di naman kayo maintindihan. Dapat kasi pag alien kayo, ibig sabihin magaling kayo sa different language. Kasi alien kayo eh. Diba? Ibig sabihin, mas advanced yung technology ninyo. Kaya nyo magtusok ng different language ng mundo sa katawan ninyo, pero hindi nyo nagagawa, hindi namin kayo maintindihan. And at the same time, kinonect niya sa Guardian of the Galaxy. Papunta doon sa mga karakter, papunta doon sa mismong disaster nang nangyayari sa kalawakan. Merong supernova sa bugang kalawakan. Napakagandang bagay doon. Kung papaano ginawa ni JR0 yung pang-didis base sa idea na yon, tapos kinonstruct niya yung buong story base lang sa idea na yon. Ang laking bagay nun eh. Yung parang nagkaroon ng chronological order, paano niya binasag yung buong idea ng kalawakan. Tapos ginamit niya mismo yung kalawakan na yon. Isipin niyo guys ha, sa idea ng kalawakan, naglagay siya ng chronological order, tapos merong series, may tao, may alien, may Guardian of the Galaxy, tapos sa kalawakan may supernova din. And at the same time, sa buong idea ng kalawakan, gumamit din siya ng disaster sa loob ng kalawakan na yon, yung mismong supernova na star or something na parang sumabog or something like that, para wasakin din yung idea na yon, di ba? Yung idea, guys, isipin niyo yung buong kalawakan, nandito tayo sa salitang kalawakan, di ba? Nandito, gumawa siya ng story dito, nilagay niya lahat ng mga recipe na nandito, and at the same time, pinasabog din niya yung idea na yon. Sabi niya, ako yung supernova, wasak yung kaya. Tingnan ninyo. Basahin niyo rito. Kumbaga, ang gustong sabihin dito ni JR0, nagpinta siya sa canvas para sirain lang yung canvas na yon. Nag-drawing siya para gusutin lang yung drawing na yon. Para siyang Diyos, nag-create siya ng kalawakan para wasakin lang yung kalawakan na yon. Pakinggan ninyo. Bakit hindi bumuto? Ayun, no? Tangina! Damay-damay na pati grupo! Pangkalahatan! Pasabog ko, supernova! Wasak yung kalawakan! Kaya! Wasak. Diyan makita yung Da Vinci style ni JR0. To be able na mag-create ka ng idea, tapos para sirain din yung idea na create mo. Ang laking bagay nun. Guys, anuhan nyo lang ha. Ewan ko kung nagets yun ni JR0, pero subconsciously kasi yun eh. Di mo na kailangan magets yun, subconsciously yung ginagawa ng mga tao na above average yung talino. Sinasabi niya rito, kalawakan, no? Create niyo yung kalawakan na yan. Diba? Nag-create siya. Nag-create ka. Sa canvas, nag-painting ka para sirain lang din. Nag-create ka ng idea ng kalawakan, nag-create ka ng kwento, Adam and Eve, alien, Guardians of the Galaxy, tas sisirain mo lang din, ikaw din sisira ng sariling idea na ginawa mo. Ganun yun. Siya rito, God Almighty siya. Bars. Kaya! Hindi totoo na may mga bias na hurado. Bigat nun, hindi ako nakamove on dun. Pakalakas ng verse na yun. Ang lakas eh. Ang lakas ng verse na yun. Ang dami akong naisip na idea. Supernova. Kalawakan. Big props. Fucking big props. I never heard something like that before. Pakaganda. Kaya! Hindi totoo na may mga bias na hurado. Ang meron lang, mga may lihim na galit sa donggalo. Facts yun. Tara laro! Tara! Ano pala Edo? Guys, bigay ko na kagad yung boto ko. Sinabi ko naman mula sa umpisa nang napanood ko siya. Automatic yan, landslide. 3-0 yung kagad yan. Para kay JR0. Yung third round ni JR0 napakaganda. Exquisite. Extraordinary din. Napakaganda. Maganda yung huling ending niya doon sa part na yun. Kalawakan. Ganda ng tanga na. Once in a
line up lang. Meron lang talagang line up na meron ka talagang makukuha na parang nakaibang linya. Dito lang pinamala. Sayang lang dahil ang alam ko kasi sinabi nga ni JR0 dito ano lang to experiment niya lang to Pero kung yung experiment na yun, ganun nakalakas, paano pa kaya pag na-master niya pa? Kung kaya niyang ispit ng rams niya ng may intensity pero nandyan lang siya. Simpleng movements lang para ma-emphasize lang din. Meron na siyang projection, maganda na, mayroon siyang charisma sa crowd. So, sa tingin ko, yung ano lang talaga. Tamang hinga, And other than that, shit. Nakakamiss din bumatel, guys, Never lang kasi ako talaga bumatel ng written, Freestyle lang talaga rin, Kaya, I'm very proud na nakita ko ng ganyan. Pero dahil sa matagal na rin ako nanonood ng battle rap, medyo nakakaroon na rin ako ng idea. I'm pretty sure dahil mas marami naman akong karanasan sa freestyle battle kaysa sa written format. Sa tingin ko, pakiramdam ko habang nanonood ako, para na rin ako lumalaban. So, napakaganda ng ginawa doon ni JR0. So, I'm pretty sure landslide siya. Panalo dito si JR0. But ganun pa man, who knows, baka mali ako. Basta sinasabi ko lang, pero pakinggan natin sabihin ng judge at saka ni Enigma. Lift up ang Oscar 7, Dopey versus JR0. Mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Modern Murado 5-0. Mag-iay para JR0. Hindi ako minura. Peace. Bakit late siya yung late? Hindi ako pina-shoutout. Si Dobby kasi parang usually si Dobby, magaling si Tayo, mawawala yung kulit. Unlike si JR0 na consistent talaga, parang malakas. Landslide na yan. Sobrang mas prepared sa laban, mas effective, mas direct yung mga tira. So all 3 rounds JR0. Pagod na yata si Kuya Kirs, hindi niya na mahawakan yung mic JR0, round 1, JR0, round 2, tabla, round 3, JR0. Lagi din kanila JR0. First round is JR0, round 2 dikit. The deciding factor. Anong dikit? Wala naman dikit doon, guys. Ano ba yan? Ayusin nyo nga yung pakikinig ninyo. Minsan, di ko alam kung nag-judge ba kayo base sa isip ninyo o puso ninyo. Mag-judge kayo, gagamitin nyo utak ninyo tsaka tenga. Deciding round JR0. Tablad daw. Guys, isipin ninyo, gamitin yung tenga ninyo. Makinig kayong mabuti. Yun lang yun. Ganun pa man guys, bibigyan ko to ng 10 yung laban na to. Congratulations kay JR0. Ganun pa man, maraming salamat guys. Kung nandiyan pa rin kayo, huwag nyo kalimutan guys, pinapaalala ko mag-subscribe kayo. At i-like ninyo yung video, i-share ninyo guys. Yun lang. Wala namang problema dun guys. Ganun pa man, maraming salamat guys. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo. Sa pamilya nyo, mga kaibigan ninyo, mga tao na nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat guys, magdasal kayo palagi. Plan motive ka pala ng Google Pro. Ingat kayong lahat yan. Peace out.